Alright, mega love shout out, Mavsat. Mag-second to the last topic tayo. Nandito tayo kay Attorney Rene Bueno, Mavsat. Sara Duterte's bank and tax records. Legal ba ang subpoena? Question mark. Alamin natin kay Attorney Rene Bueno. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa accountability versus secrecy. Ito po ay may kinalaman sa kasalukuyang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Dahil may mga kahilingan na po na buksan ang bank records at tax records ng ating Vice Presidente. Okay, so pero before anything else, may tanong ako sa inyo, bakit mahilig sa kape ang mga abogado? Bakit nga ba, Attorney? Kasi mahilig ang mga abogado na manggising ng natutulog na kaso. Kaya gising na kayong lahat at simulan na natin ang ating talakayan tungkol sa accountability versus secrecy. At magsipagtimpla na rin kayo ng mga sarili ninyong kape. At huwag tayong matutulog habang nakikinig sa isang diskusyon na napaka-importante para sa ating lahat. Dahil pera natin ang pinag-uusapan sa impeachment trial. Okay? Alam niyo po sa impeachment trial, may dalawang panig lagi yan na laging nag-uumpugan. Unang panig, ito yung prosecution. Ang prosecution sa impeachment trial gustong buksan ang bank accounts at tax records ni VP Sara para raw makita ang buong katotohanan at yung may kinalaman dito sa unexplained wealth. So sa kasalukuyan, yan po ang kahilingan ng prosecution. Buksan ang bank records at tax records. Pero kung pupunta ka doon sa panig ng depensa, mapapansin po ninyo, todo harang naman sila at nagsasabing bawal yan dahil sa Bank Secrecy Law. Meron pang sinasabing Data Privacy Act at protection laban sa fishing expedition. Abay, may nakahalo pang mga mangingisda dito. Yun ang sabi ng defense, no, sa isang panayam na binitawan ng isa sa kanilang mga lead counsel. Okay, ang tanong ngayon dito, pwede bang silipin ng impeachment court, no, na itong binubuo ng mga senator na judges natin ang bank accounts ng isang impeachable officer gaya ng Vice Presidente. Kasi merong iba't ibang opinion dito na lumalabas, no, na yung iba sinasabi hindi pwede, yung iba naman sinasabi pwede. So para matutunan natin at malaman natin ang katotohanan sa likod ng kahilingan na buksan ng bank at tax records at ano ang legal na basihan dito, himayin natin yung pundasyon ng batas. Unahin natin yung Republic Act number 1405, Bank Secrecy Law. Kung maalala ninyo, last year diniscuss ko na po sa inyo itong Bank Secrecy Law. Alam niyo po, sa ilalim po ng batas na to, in particular sa Section 2 ng RA 1405, lahat po ng bank deposits ay itinuturing na absolutely confidential o sobrang napakasikreto niyan. Hindi ito pwedeng tingnan, hindi ito pwedeng suriin o silipin ng kung sino-sino lang. Pag sinilip mo yan, magkakaroon ka ng kuliti sa mata. Okay, so in short, hindi pwedeng suriin, hindi pwedeng silipin o sino-sino lamang na tao. Pero, yan, may mga exceptions na mismo yung batas ang nagtakda. Okay? So tatandaan nyo, merong pero or Peru. Wala naman taga-Peru dito. No? So pero yan. Okay? May nakasulat na pahintulot ng depositor. Kung may nakasulat na pahintulot ng depositor, pwede mong buksan kasi may express consent. Okay? Pangalawa, sa mga kaso ng impeachment. Pag may pending impeachment, mabubuksan ang bank at tax records mo. Okay? O kaya sa utos ng karampatang hukuman sa mga kaso ng bribery or dereliction of duty. Sa mga kaso kung saan ang mismong pera ng deposito ang paksa ng litigasyon. Okay? Kung yung mismong pera na nakadeposito sa bangko ang siyang mismo ang subject of the litigation, pwede din yung pabuksan ng hukuman. So, kung babalikan natin yung mga binanggit ko, malinaw pa po yan sa sikat ng araw, no? Na pwedeng buksan impeachment, no? Express consent, yung mga nabanggit ko kanina. Alam niyo po yung impeachment. Shout out. OMG! Kaya ba ng sabon mo yan? Dapat Tide Expert Clean. Di kaya ng iba ang 3 times tagos linis nito. Confident tayo dyan. Dapat malinis, dapat Tide Expert. Bank Secrecy Law. Exception to the rule yan. Under the Bank Secrecy Law. Dahil dito, may legal na kapangyarihan ang impeachment court na mag-issue ng subpoena duces secum. May kapangyarihan na magtala ng dokumento sa harapan ng husgado para sa bank records, para sa tax records. At nang mabusisi natin yan kung may katotohanan
yung mga unexplained wealth ng vice presidente. So bukod doon sa batas na binanggit ko, yung RA 1405, may jurisprudence din dyan. Yung kaso ni Chief Justice Renato Corona noong 2012. Okay, so kung naghahanap tayo ng matibay na resibo o jurisprudence, yun po ang tinitingnan natin. Yung kaso ni Renato Corona noong 2012 sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona pala, kung saan nag-issue ang impeachment court ng Senado ng subpoena para sa kanyang foreign at domestic accounts. So, dalawa na yung binanggit natin na talagang pwedeng ipasubpoena doon sa stake niya at buksan ng tax and bank records ni BP Sara. Una, RA 1405 na Bank Secrecy Law, at pangalawa sa jurisprudence itong kaso ni Supreme Court Justice Renato Corona, ako saan subject siya ng isang impeachment trial noong 2012. Pinabulat-lat ang kanyang bank and tax records. Okay? Okay, so nilinaw ng kasaysayan at mga desisyon na kapag impeachment ang usapin, mas nangingibabaw ang public accountability, no? Yung pananagutan sa bayan ng public official. Di ba? So importante 'yan eh. Nakasulat siya sa saligang batas kaysa sa statutory right to privacy o bank secrecy ng isang opisyal ng pamahalaan. Kaya nga mayroon pang secrecy law, no, upang magbigay ng hustisya, no, sa taong bayan. Na kung saan lantaran namang niloloko na tayo at ninanakawan tayo ng pondo ng bayan, pera ng taong bayan yan, bulat-latin nyo ang mga unexplained wealth yan. Otherwise, there will be no justice to the people, sa mga taxpayers in particular, di ba? So, mangingibabaw yung constitutional right of the people, okay? Ang bank secrecy, ginawa po yan para protektahan ang mga tapat ng depositor. Hindi para maging tabing o maging shield ng mga tiwaling opisyal para itago ang kanilang yaman. Abay, pag pinairal mo ng pinairal yung bank secrecy law, abay, tinatanggalan mo ng hustisya at karapatan ang taong bayan na malaman kung saan napupunta ang kanilang binapayat sa gobyerno in the form of taxes. Hindi pa pwede yun, di ba? Bayad ng tax, tapos kinukupit pala ng public official. Dapat malaman natin, di ba? Katotohanan. So, pero paano naman yung tax records? Yan ang tanong ng iba, yung income tax returns. Pwede ba itong hingin sa BIR, no? At buksan sa harapan ng publiko, di ba? So, sabi ni iba, may confidentiality, no? Yung tax records na 'yan. Kasi sa ilalim na ng ating tax laws, yung National Internal Revenue Code o yung tax code, ang mga tax returns po na isinusumiti po natin sa Bureau of Internal Revenue ay pangkalahatang confidential 'yan. So, kung maalala niyo, di ba, every year April nagpapile po tayo, no, ng income tax return. So, yun, very confidential 'yan, no? At hindi basta-basta pinapakita yan sa iba. No, unless na lang nga may court order, di ba? Okay, ginawa yan para maging tapat ang mga mamamayan sa pagdideklara ng kanilang buwis nang walang takot na magagamit ito ng kanilang mga kaaway sa negosyo o kaya sa politika. Pero, ito na naman yung taga-Peru. Pero, may mga pagkakataon na pinapayagan ang pagbubunyag ng tax records sa ilalim po ng Section 270 ng Tax Code, yung National Internal Revenue Code. Okay, so maliwanag po yan, nakasulat po yan dun sa batas na yan. O kaya, kapag may utos ang Pangulo ng Pilipinas. Okay? So maliwanag yan, kapag si President Bongbong Marcos ay nag-utos na, sige, buksan niyo yan. Ano makakakontra yan? May kapangyarihan ng Pangulo na mag-utos, no, na buksan ng tax records ng isang individual. Siyempre, kung nagdududa na sa iyo, di ba? Para malaman ang katotohanan at mangingibabaw yan, no, over the statutory right of a person. Di ba? Kapag may utos ang isang hukuman, no, gaya ng impeachment court na dito in this case gumaganap bilang isang natatanging hukuman. Okay, so mabubuksan din nga yan katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina sa mga investigasyon ng Kongreso na may kinalaman sa kanilang constitutional oversight functions o impeachment. Okay, di ba? Yung oversight functions na yan, naipaliwanag ko na din before yan last year, no? Doon sa mga talagang last year pa nakasubscribe na sa akin yan, pinaliwanag ko yan. Okay, so ngayon, dahil ito pong impeachment court ay may extraordinary powers na galing mismo sa saligang batas. Paulit-ulit tayo dito sa Article 11 ng 1987 Constitution. Hindi pwedeng gamitin ng BIR o ng depensa ang karaniwang panuntunan ng confidentiality para harangan ang paghahanap ng katotohanan. Okay? So, ang liwanag niyan, ha? So,
Kaso lamang kung mapapansin ninyo itong mga nakarang araw, di ba? Yung defense legal team ni Vice President Sara Duterte, iba yung sinasabi nila. Sabi nila parang ang prosecution ay nagkakaroon lamang ng fishing expedition at nitong wala daw due process, dapat daw may due process, no? At alam niyo ba yung fishing expedition, yung para itong kukumpara mo sa mga mangingisda na nanguhuli ng isda doon sa fish pond at nagbabakasakali, no, na makahuli ng malaking isda, pag minamalas, maliit, minsan walang mahuli. So parang ganoon ang comparison natin dito na parang pinapalabas nila ang prosecution, nagbabakasakali na makakuha ng mas matibay na ebidensya, no, namimingwit, kumbaga. Okay, so syempre, hindi naman basta-basta papayag ang mga abogado ni BP Sara kasi dito Ang pangunahing hirit nila, yun na nga, fishing expedition daw at paglabag sa due process of law. Okay? So, ang alam ko nagsalita nito si Attorney Powa no kahapon o nung isang araw na may fishing expedition daw on the part of the prosecution team. So, sa legal na termino, ano ba itong fishing expedition? Ang fishing expedition ay ang pagkiling ng mga dokumento o ebidensya ng walang malinaw o partikular na basihan sa pag-asang may aksidenteng makikitang anomalya. Okay? Parang pumesto sa isang fish pond, di mo alam kung may mabibingwit ka o wala. No? Kung nakabingwit ka ng isdang malaki, may swerte ka. Kung wala, malas. Okay? Parang ganito din sa sinasabi ni Attorney Powa. No? Lahat na lang hihingi ng dokumento, nagbabakasakali na may merong aksidenteng makikitang anomalya sa mga dokumentong may isusumite katulad nitong tax records, nitong bank records ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila hindi pwedeng mag-akusa muna kayo tapos saka kayo maghahanap ng ebidensya gamit ang subpoena. So para lumalabas dito, nauna yung paghahanap ng ebidensya bago magkakaso. Parang ganoon ang gusto nila sabihin. Ayon sa kanila, dapat may sapat na probable cause o matibay na koneksyon ang hinihiling na bank account sa mismong articles of impeachment na isinampa sa kanya. So, yun ang justification nila na dapat hindi pwedeng buksan yung bank records, hindi pwedeng buksan ng tax records. Bawal yung fishing expedition. That is in violation of due process of law. Diba? Parang matutulad to sa kaso ni Erap ayaw pa buksan, nagalit ang taong bayan, kaya nagkaroon ng exodus. Second envelope. Ngayon, may tanong ako. Bakit bawal mangisda ang abogado sa impeachment court? Kasi daw, kapag fishing expedition ang ginawa mo, baka imbis na isda ang makuha mo, pating o buwaya ang sumakmal sa ito. So, imbis na isda, buwaya yung nasakmal niya, sumakmal sa kanya. Okay? So, tingnan natin, may violation ba ng due process dito sa isinasagawang impeachment trial laban sa Vice Presidente? Sa ganang akin, parang wala akong nakikitang violation ng due process dito Lahat dumaan sa legal na proseso bago pa man naisampa itong articles of impeachment sa Senate Impeachment Court. Okay, so tingnan natin, no, dito pumapasok ang balanse. Bagamat may kapangyarihan ng impeachment court na mag-issue ng subpoena, kailangan pa rin itong respeto ang due process, no? Ragnarok Zero Global. So, ibig sabihin, ang subpoena ay dapat particular, no? Hindi pwedeng sabihin lahat ng bank accounts ng Vice Presidente, yung lahat ng kamag-anak niya, kaibigan niya, asawa niya, kapitbahay niya, dati yung jowa, ibigay, no? Hindi pa pwedeng dapat maging particular yung paghiling na ipadala ang kanyang bank records upang ito ay mabusisi na hukuman. Dapat ay may direktang relevance o kahalagahan ng dokumento sa mga particular na paratang sa impeachment court. So, ang gusto nila, isa pang sinasabi nila, bakit nasasama yung pati yung sa asawa, di ba? So, kaya ang gusto nila dito, particular dapat yung subpoena duces tecum. Hindi pa pwedeng may kasamang kamag-anak, may kasamang sa asawa, pero yung sa asawa, walang problema yun kasi hindi naman siya annulled or hindi naman siya separated from the husband, so conjugal function, iisa lang may-ari ng silang dalawa, okay? So dito sa dulo ng araw, ang impeachment po ay hindi lang ordinaryong kaso sa piskal o sa regular na korte. Ito po ay isang political at constitutional process. Kaya naman legally speaking, may matibay na basihan ng pag-issue ng subpoena para sa bank at sa tax records ng ating pong putiking Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang kailangan lang bantayan dito na Senado, no, as sitting as an impeachment court ay yung pagbalanse nito. Siguraduhin may sapat na basihan ang prosecution para hindi ito maging mukhang pamumulitika o basta pangingisda lang ng dumi ng
kalaban. So ito yung ulitin ko, ito yung ginigit ng depensa. Baka nga naman na nagbabakasakaling may maaksidente silang mabingwit na dokumento na mag-uugnay ng katiwala. Alright. Salamat, attorney. Alright. May gusto sana akong ikon eh. Masyadong mahaba, 22 minutes. Latest lang to. NBI probes alleged irregularities in 2019 SEA Games live to. Okay. Pero bukas na lang natin pag-usapan to. Okay na kasi kung na tayo. It's already 11 p.m. Mapsat. Again, shoutout sa mga kasama natin nandito. Andiyan si Anusieta. Si Grace, shoutout. Nabanggit po ba ni Top 1 sa live niya? Kanina nag-message sa inyo. Si Attorney Claire? Sa akin mo sinasabi yun, Grace? Really? Wala ka naman. Ryan Niconese, P. Dandan, Rani Shera. Sino pa ba? Si Christy Jamang, Cheryl Banyaga, nandun siya kay attorney ngayon. Ano pa ang kukuha ni attorney? Makinig na tayo kay attorney mamaya. Alright, maraming salamat. It's already 11 p.m. Kita-kita na tayo bukas. Pangatlong live stream natin to. So, medyo pagod na rin tayo. Nakatatlo tayong live stream. Lalo na dito kay Mima na left and right ang topic kay Mima ngayong araw. So, rest in peace, Kapsat Mima, at condolence po sa kanyang family. Alright, mga sumali, Mamsat. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Shoutout po sa inyo. And good. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat. Paalam. Maestro po signing off. Bye-bye. Bawat hakbang